Meron silang dadaanan na parang ano, sa jungle. Puta, ang lupit nga eh. Sa ano pa sila eh, parang sama-sama sila na parang itinitraining pa sila kung paano ano, makasurvive sa ano, sa dadaanan nila na jungle. Puta, isipin mo yun, para lang makapunta ka ng UK, makapunta ka ng US, makapunta ka ng Canada. Pagdadaanan mo yun lahat. Tapos ang matindi pa nun, meron daw mga namamatay. Yun. Parang masyado madilim kanina ang aking camera. Medyo dumidilim na kasi. Mabilis na yung ano ngayon, yung dilim ng araw. Mabilis na ang gumabi. 6:30 pa lang, pababa na yung araw. Mamaya mga 7:30 madilim na. Hindi tulad pagka summer, di ba, hanggang alas 10, alas 11 maliwanag pa. Nga pala, kakagaling namin sa ano, sa Morden. Malapit, hindi malapit. Parang halos kasing layo ng Winnipeg, 2 hours away from Brandon. Pero ano siya, baliktad na way papunta sa Winnipeg. Hindi mo siya pwedeng puntahan ng magano muna tayo, Morden muna tayo bago tayo mag Winnipeg, hindi. Pero okay lang kasi yung pinuntahan naman namin doon, marami namang ano ba yun? Museum, dinosaur museum din. Pero yun mo, sa mga hindi nakakaalam, kung kayo eh nakapunta na kayo sa ano ba yun, Royal Tyrrell, yung sa may Alberta na dinosaur museum. Meron din tayo dito sa Manitoba. Yun nga, sa Morden, punta kayo doon. Ano siya, most dinosaurs doon na mga naka-display, mga pang pang dagat. Yan, galing na pandagat. Sipin mo yun. Yung pala, 80 million years ago, ang Manitoba pala, ano pala to? Tubig dagat pala to dati. Kaya ang daming mga fossils ng mga ng mga para mga sea creatures, mga alam mo yung mga Loch Ness monster, mga ganong itsura ng mga dinosaur, ganun, marami dun. Tapos syempre, oo nga pala, kung hindi nyo ginagamit yung canoe app, hanggang ngayon nagamit pa rin namin. Ang entrance doon, parang apat na kami ng anak ko, $40. Ngayon ginamit namin yung canoe app, wala kaming binayaran, di ba? Ang gastos lang namin doon, yung gas lang. Hindi na kami gumastos nung entrance fee sa na yun, sa museum na yun. Gamitin niyo yun, yung canoe app. Para sa mga PR, sa mga citizen yun na hindi alam, yun. Ito yung bagong may bago ng roundabout, tapos dito yung bagong parang bahay dito. Maganda yung bahay, kaya lang mahal din. Nasa mga 400 plus din yung mga bahay. Pero modern, magaganda syempre. Tignan natin. Tapos yun nga, gamitin nyo lang yung canoe app, libre yun. Kahit anong mga museums, mga parks, kung gusto nyo makalibre, gamitin nyo yun. Papakita nyo lang yung app na meron kayo. Dapat pala nakaregister kayo. Tapos pagka nandun na kayo sa counter ng babayaran nyo ng mga museum, meron dun silang parang QR code. I-scan nyo lang, tapos yun, lalabas na. Bibigyan na kayo ng ticket. Kaya maganda rin yun para makatipid ng onte. Tapos yun, pagpunta namin doon, kumain lang kami, pinuntahan namin yung yung kainan doon, yung river. Ayos lang. Nag-ikot-ikot lang. Tapos ngayon, ito nga, dito na tayo nag-uusap. Mga naka-EV oh. Cool. Ha, nice. Alright. Cool. Di ba? Grupo sila. Pero wala akong makakitang grupo ko na naka one wheel. Napakaangas. Meron din pala sila rito. Pero lahat sila naka-helmet. Ako lang hindi yata. Kaya pagka na-aksidente ako talaga alam niyo naman, chill lang ako, chill ride lang. Ano ba to? Ang gusto ko sanang pagkwentuhan natin yung kung paano nakakapunta pala dito yung mga mekos-mekos. Kaya pala sila, parang bulto-bulto silang nakakapunta rito. 'Di ba sinasabi nila, problema ng USA, ng UK, ng Canada, yung pagdami nila. Hindi naman nila parang sinasabi na ayaw na nilang tumanggap ng mga lahi nila, ng mga mekos-mekos. Pero ang ayaw nila yung mga illegal. Ngayon, eto pala. Eto na talaga yung ayan, ang dami nila. Mga naglalaro volleyball. Ang ginagawa pa na nila, meron silang backdoor.
Parang yung sa atin sa Pilipinas na alam mo yung pagka gusto mong pumunta sa yung kadikit natin na bansa, di ba meron tayong magbabarko para papunta ron. Para hindi ka nadadaan sa mga immigration, yung mga ganyan. Meron pala sila rito. Pero, puta mas malupit, mas malala. Parang ang nangyayari, ano na siya, basta marami na silang connection sa ano, hindi lang sa lugar nila. Ayoko magbanggit ng ano country na baka may makarinig sa lugar nila. Tapos bayad na 'yung lahat. Pero puta, ang laki naman kasi ng ng binabayaran nila para lang makaalis sa lugar nila, sa bansa nila. Yung pinakamura na binabayaran nila nasa 35,000 USD. Isipin mo 'yun. Kaya mo magbayad ng 35,000 USD para sa illegal. 'Yun yung pinakamura saka pinaka mahirap na way. Yun pero pagka umangat ka ng 70,000 to 90,000 dollars, yun na raw yung yung medyo pati mga airport sa ibang lugar may connection na. Pero ito yung ikikwento ko sa inyo, yung pa lang yun, ang tawag nila donkey pathway. Ang kasi yun, ang tawag dun sa word nila, sa salita nila, yung donkey, ang may ibig sabihin in English, hop. Parang siya, parang country hopping. kaya donkey ang tawag nila. Kasi 'di ba magsisimula nga 'yun sa bayaran. Kasama na dun yung mga yung mga connection nila. Basta lahat ng mga babayaran na yung lahat ng mga dadaanan ng mga lugar ng mga bansa kasama na dun sa babayaran mo. Pero puta grabe talaga. Unang meron naman silang airfare papunta ng Ethiopia. Yun yung unang bagsak nila. Pag nila sa Ethiopia, pag bagsak nila doon, another flight na naman papunta naman ng Brazil. Kasi yung mga immigration doon, yung sa immigration pa lang ng India, pagka kunyari alam na ikaw dumaan sa yung donkey route, nakatimbre ka na sa airport pa lang nila, sa immigration pa lang nila. Ngayon ipupull out ka sa pila, tapos papapasukin ka na. Ganun ka tindi yung sistema nung pandaraya nila na yun ng illegal immigration nila. Kumbaga sanga-sanga na. Isipin mo pati airport kasali. Ngayon bagsak nila sa Ethiopia. Tapos sunod sa sa Brazil. Ngayon pagbagsak nila ng Brazil, na sila pipick upin na sila ng van. By land na yun. Kasi ang matindi niyon, ibabiyahe na sila papunta ng Colombia. Doon na yung parang pinaka last stop nila na magsasasakyan sila. Ang matindi nga pagka napunta na sila sa Colombia, lakad na yun. Parang sabi 100 kilometers na walk papunta sa sa border na ng US. Ang malupit nun, pag sa Colombia, hindi pa yun yung last na nila, lalakaran nila. Meron silang dadaanan na parang sa jungle. Puta. Ang lupit nga sa pa sila parang sama-sama sila na parang itinitraining pa sila kung paano makasurvive sa sa dadaanan nila na jungle. Puta, isipin mo yun, para lang makapunta ka ng UK, makapunta ka ng US, makapunta ka ng Canada. Pagdadaanan mo yun lahat. Tapos ang matindi pa nun, meron daw mga namamatay yung sa route na yun. Yan yung dinadaanan nila. Saka sobrang dami. Tapos may mga bata. Puta, para lang makapunta dito sa mga western countries. Puta, tindi Tapos ang matindi na, nagbayad ka na ng malaki. Pero dadaan ka pa rin sa pwede kang mamatay, pwede ka. Di yun na nga. Pagdating nila doon yung sa parang Amazon na lugar sila, nakabota. Tapos parang meron sila parang bagsakan ng mga tao doon na sisimulan na nila yung paglalakad nila. Tatapon na lang nila doon yung mga gamit nila, yung mga damit nila, yung mga kasi mabigat na nga yung bitbit nila. Sabi ng mga dunkers tawag nila. Hindi nyo kailangan yung mga ekstrang bitbit nyo kasi mahihirapan kayo sa sa lalakarin kasi mahabang lakarin. Di ito na. Lakad na. Puta, meron daw doon mga namamatay dahil sa mga sa mga kagat na mga poisonous snake. Tapos merong mga militia doon. Merong mga meron pa nga raw doon mga para mga mga militia nga na na pagka nahuli sila, pagka mga babae, puta nire-rape daw.
Tapos, minsan daw pinapa-hostage kasi alam no kung saan sila galing. Ganon ka-risky yung pagpunta nila dito para lang makapunta rito. Oo nga pala, yung mga pinanggalingan pala ng ano nila, ng pinambayad nila sa donkey route na yan. Kadalasan daw, yung mga farm ng mga pamilya nila, farm daw ng tatay niya. Yung binenta pa raw ng tatay niya para lang magkaroon ng pera, maibayad dun sa route na illegal. Pusang alo. Ano mo no, isusugal mo yung ano mo, yung property mo para sa sugal. Puta, makikita nyo talaga kung gaano sila karami na mga illegal. As in, bulto-bulto sila. Isipin nyo yun kung makalusot lahat yun papunta rito or sa US or sa UK. Wala. Masisira talaga yung mga bansa na magaganda, itong mga first world country na to. Kasi sa totoo lang, sinusuka na sila ng mga bansang to kasi mga pasaway talaga sila. Hindi lahat pero karamihan. Saka pagka magse-search ka sa YouTube, yung mga donkey route, sila mismo, yung mga mekos-mekos mismo yung nag-documentary ng kanilang mga sa YouTube nila kung paano yung mga route. Hindi ba, iniisip ko, puta, iba-vlog mo yung ganun, di pagkapunta mo sa sa ibang bansa, mapanood yung video mo na yun. Di ba? Di nakita na illegal yung pagpasok mo. Ewan ko ba sa mga yan, puta ragis. Mga loko-loko rin talaga yun. Sige na. Ang haba na naman ito, ayoko mag-edit ng mahaba. Kung meron kayong mga tanong about sa kung paano makapunta rito, panoorin niyo lang yung mga previous videos ko. Hindi naman laging ganito yung mga mga content ko. Usually mga nakakatulong. Sige na. Like, share, subscribe mga guys. Sige na, paalam.